hapon po. Araw po ngayon ng Linggo, ika-12. Hello mga ka-farmers! No, ayun. Sorry sa pamagata ka-farmers talaga, no? Nag-uumpisa pa lang tayo sa ating babuyan. Ito nga ngayon ay Sunday, July 14. So, eksakto silang 15 days. Inulit lang ito ni Nora kasi, no, sabi ko nga, Nor, panoorin mo nga yung video mo dahil pati ako nakatagilid. No, nagsalitang magaling din mag-video. Kaya inulit niya, pinadalhan niya ako. Ang ganda sana yung una niyang ipinadala sa akin kasi kumakain na sila doon ng booster feeds nila. So, ito nga guys, kaya nga sabi ko, ito ay, isingit ko lang ang kwento kung bakit tayo nagkaroon ng inahing baboy. Kasi last year, October ata yon, October or basta 2 months before ng magpasko, yung kapatid ko, ibinenta niya sa aking asawa ang 5 baboy, no, para ipangrasyon nga. So, pangkatay. So, nag-offer naman yung aking kapatid kasi nga mayroon silang pedigree. Nag-offer siya na sila na lang din ang mag-aalaga, sila din ang nagrarasyon. So, sa madaling salita, kumita naman siya, kumita. Kaso lang, nagre-rinse lang siya ng kasi pa lang yun, wala pang 3 months. So, hindi rin siguro, wari ko, hindi rin siya talagang ganyan kalalaki kasi, malaki na rin siguro, Yung una kasi parang nasa 60 kilos lang yata, 50 ganyan. Tapos, inalagaan pa ng 1 month after yun, naging 70. Yun, yung na yun. So, 4 lang yung kinatay, ang inerasyon. Kasi, nang hinayang itong aking kapatid, kaya sabi niya sa akin, mayroong isa, ito nga si Babsi, mayroon isa ika na, napakaganda niyang gawing inahin kasi nga nagplano na ako na ibalik ko nga dati yung aming mga babuyan. So, ayan, nagkaroon siya ng idea kasi maganda nga raw gawing inahin. So, nag-offer din siya na siya na lang ang mag-aalaga habang ginagawa pa yung kanilang mga tirahan sa bukid. Ayan na nga. So, bali matagal-tagal din niyang inalagaan, sa 6 months din yata or 5 months parang ganyan, mga 5 months din. So yun, no. Kaya sabi nga nila, no, sabi ayon sa mga eksperto na aking napapanood kasi meron talagang mga palatandaan kung ano yung gagawin nating sa inahin, yun nga yung ari niya kailangan malayo sa buntot niya at yung kanya nga daw mga paa kailangan flat. At yung mukha niya kailangan pahaba. So maraming So number 1 sa mga dede nga kailangan at least nasa 14 ang kanyang dede. So ang dami palang niya kasi akala ko dati basta baboy is baboy. So yun alagaan mo. So kapag pala talaga yung bintahan, kailangan talaga mamili nga tayo ng talagang magaganda. Thank you nga pala sa mga sa mga farmers na nag-upload, no. Maganda rin 'yan, kumita na yung kanilang vlogs. Tapos ang dami pa nating matutunan tayo sa mga baguhan. Kaya yan, nagsiseminar kami through online ng aking asawa. Nanonood kami diyan sa mga manok, sa mga ganoon. Pero ganoon pa man, marami din mga pamamaraan like sa mga pakain-pakain. Thank you yan sila Kabukals, no? Sila Villaran, Dodong. At ikaw nga pala, Katchu Alexander. Thank you so much, At saka, ano ba yun? Ano bang tawag nun? Kasambahan. Hindi naman kasambahay. Shout out din sa'yo, kapatid kasambahay. PH, no? Sis Milet. Ito pang isa, katabang pala, no? Maraming salamat sa inyo. Shout out, sis Philadelphia. Thank you so much, kapatid. Miss you. So, basta sa lahat, kaya nga sabi ko, kapatid, no, hindi na ako magla-live. So, dito ako napupokus, no, sa ating mga umpisa nating mga hayupan nga. So, ito lang paulit-ulit habang nagdadaldal ako para naman mayroon tayong background. So, ayan. Kaya nga, thank you. Yung sabi ko nga, kasi marami tayong mga natutunan dito sa mga vlogs or sa may mga, ayun nga, sa may mga farm.
no, sa pamamaraan ng pag-aalaga, kasi nga hindi man tayo talaga eksperto. Kahit nga yung kapatid ko, ang dami na nilang matagal na sila nagbababoyan. Ang dami-dami nga nilang baboy kasi ilan ba yung inahin nila? 6 na araw, sa isang araw may 2 nanganganak. As in talagang ang dami nilang baboy. Yun nga, maganda rin yung pamamaraan nila kasi yung kanilang gamit hindi konkreto, hindi katulad nito, na talagang pinagawa natin ng medyo maayos-ayos talagang tirahan. No, sabi ko nga kasi hindi lang dito plano natin pagkakakitaan sila, pangkabuhayan, kaya dapat talaga asikasuhin din natin sila na maganda rin, wag tratuhing maayos din dapat, komportable yung kanilang tinitirahan. Kasi nga doon sa kapatid ko, tama yung pamaraan nila at saka yung sa iba pa na kapag nag-umpisa nga dapat talaga mga kawayan lang ang mga ginagamit. Kaso nga lang, kaya nga yung sa kapatid ko, mga kawayan yung ginamit nila, nginangat-ngat ng mga baboy, ng inahin. Kaya ang nangyari, kaya nga ito si Babsi, nagkasugat nung nandoon sa kanila, dahil may tali yung kanyang paa, so lumubog na yung kanyang tali, Ayun, kaya kawawa siya, ang dami niya pating mga sugat-sugat, sa paglipat kasi nitong, nung June 13, yun, ihinahatid nga siya sa bukid. Kaya ito, sa kakapanood ko nga, nanonood talaga ako nitong farrowing pen. Tapos, pinagaya ko na lang sa aking pamangkin. Siya, na kasi umistap na siya sa pagbababoyan, iba na yung kanyang talagang trabaho. So, nanay niya ngayon, yung kapatid ko ngayon, yun nga ang nagpapatuloy. Yun nga, okay din yun yung mga kawayan nga, yung mga native na ginagamit. Ang kaso lang yun nga, madali ding masira. O siguro yung sa amin dati, sa bukid nga, gawa ng kuya ko. May 2 inahin na tayo noon. So, ayun, ibininta lang natin kasi timing din yun na talagang sobrang mahal ng pakain at saka napakamura ng mga bintahan. Halos siningi na nga lang. Yun ang dahilan. At isa pa, okay din naman yung mga native. Kaso nga lang, yun nga, sirain, depende rin siguro sa o baka madali lang siya nasira kasi parang bahay kapag wala ng laman, walang tao na babagsak agad. Pero sa ngayon, ito nga yung yun naman talaga daw ang tamang pamamaraan. Mag-umpisa tayo sa hindi gaanong magastos kasi para makabawi-bawi din tayo sa ating mga nagastos, pagka meron na tayong produkto o kaya may mga maibenta na tayo. Baligtad yung sa amin, nauna yung aming gastos. Medyo, kasi meron akong recording book nga, lahat na talaga ko, lahat-lahat yan. Kahit na itong kanyang mosquito net nga to, magkano na rin, 1,000 na rin siya kasi medyo napapamahal kasi nga by meters nang binili, tag 75 din. Pero pag bumili tayo ng bultuhan, may nakita na ako ngayon, nasa 990 meters is nag-aano lang siya ng 2,500. So sa susunod, bultuhan na tayo kung bibili. At ito nga, yan yung kanyang mga plastic matting nga, mas mura-mura pa nga yan kung tutuusin kasi kulang-kulang 500 lang ang isang niya. So gumamit tayo ng 4-4 sa magkabilaan. So itong ating farrowing pin, pag bumili tayo ng ready-made, makakabili tayo ng 35,000 kasi tumingin na nga ako. So dito sa pagpapagawa, itong pagpagawa na to, bali, mas nakakaminos. Pero umabot din siya ng 20,000, 20,000 plus din ang inabot niya kasi ayaw naman ako singilin ng pamangkin ko ng pero binigyan ko siya sa paggawa niya ng 5,000. Binigyan ko rin siya. Yun. Kasi sabi ko nga, magkaiba na, hindi ako magiging galante pagdating sa mga paggawaan kasi nga talagang nire-record natin yan. Inire-record natin kung magkano yung ating mga nagastos. So, ayan na nga, nakagastos na rin ako dito ng 3,000 kasi bumili ako ng kiluhan para maano nga yung pagkain ni Babsi nga. Tapos, binilhan ko rin ng ano bang tawag nito? Binilhan ko rin siya ng solar electric
fan kasi pagka hindi sa solar pwede ring isaksak sa electric yun may saksakan din sa left side meron na tayo diyan nakahandang nito paglalagyan kapag pag 1 month after na mawalay na sila expected natin nitong 28 so iwalay na natin to kaya nandiyan na mayroon na tayong mga materyales mayroon na siyang kaya ipasunod ko to sa pinsan ko kay Inyok nga ipasunod ko yung kanilang cage nito yon siguro unahin ko yung pagpipintura para hindi mangamoy yan kasi alam ko galvanized ang kaso pinipinturahan nila pero sila ang masunod kasi sila naman ang gagawa so ayan nga so ang plano ko ngayon siguro medyo iniisip ko na siguro tayo ng trapal-trapal. Kasi nung tinutal ko to, ang building pa lang umabot na tayo sa 175,000. Pa lang yan sa ating mga materialis. Kaya sinadya natin na bakal-bakal, yung mga ganoon nga. Hindi pa natin yung mga sa ating mga labor pa. Yun. Tapos, yun nga sa ating mga materialis kasi wala tayo sa mainland, medyo may kamahalan talaga, may kataasan talaga ang presyo dyan, unlike talaga sa mainland, na talagang medyo mababa ang presyo. Siguro almost 3/4 ang, kung 3/4 lang, 75%, ang presyo sa, dito nagiging 100. So may 25% na patong sa isla nga isla siya pero malaking isla parang sabi nga nila ng mga vlogger parang nasa mainland na rin sila so ayan ayun na nga so yun na nga ano ang advice niyo mga kaibigan sa mga anong may payo nyo kasi ako sabi ko kay Mr. Kaya maglagay tayo ng ayoko muna magpatayo ng mga building talaga. So, pwede naman yan kasi ganyan katulad niya ng mga farrowing pin na to. Kaya hindi ako makabili-bili, may inalok na sa akin na magandang klase daw inahin. Kasi kailangan, naputol ba ako doon sa party ng inahin sa pagbili? Na yata ako doon. Kasi ito, ibalik muna natin ha. Kasi ang sabi nga ng mga eksperto, kailangan talaga kung production talaga ay kailangan siya ay large white ba yun? At saka pitrin, ba yun? Kasi ito may mix na tong dorok pero ang sabi rin naman ng iba, depende nga din yan kahit anong lahi, kung hindi naman maayos ang pagpapakain mo, hindi sila absuelto, hindi rin mabilis ang paglaki. So ito, kaya nga sabi ko maganda na lang din kasi yung asawa ng pamangkin ko, isa ding technician sa VA Pro sila. So ito yung aking ayun nga ang sila ang aking syempre napili hindi lang dahil sa andoon yung pamangkin kundi so pabor kasi katulad niyan hindi man din tayo eksperto diyan sa pag-i-inject na yan pero nagagaidan ko rin yung aking taga-alaga kasi nga sa kakapanood ko talagang ay dinidetalye ko din at saka isinusulat ko yung mga importanteng bagay. So, yun. Kaya ako na rin ang nagsasabi, kahit nga sa technician nga, kahit alam na niya, sabi ko ganito yung ganyan, napanood ko, ganito, ganoon. Yan. Kasi yung iba nga, 3 days pa lang kinakapon na nila. Excuse po, yung ating kaya yun. So, nakakatuwa na silang tingnan guys, Ito, mahaba lang to sa ngak-ngak, ay alam nyo naman ako yung ngak-ngakera talaga. So, gusto ko lang talaga, hindi ko alam kung paulit-ulit na to, nag-uulianin ni si Lola. So, di ba nakakatuwa. So, hindi ko alam kung ilang beses ko na to sinasabing nakakatuwa. So, iyan ang aking libangan sa pang-araw-araw. Ayun nga, Kabukals. Ayun, panoorin nyo rin si Kabukals. Kasi guys, ito pa, ko yung kay Kabukals. Tingin ko talaga, natutuwa din ako sa aking sarili kasi nagkakaroon na rin ako ng dunong dahil nga dito ako kay Babsi. Dito ako kay Babsi dahil talagang pinag-aaralan ko, tinitingnan ko talaga kung yung ng kanyang katawan, nung namaga na yung kanyang ari 3 weeks before nung mga anak siya. Kaya nga sinasabi ko, bantayan nyo na yan kasi nakikita ko na siya yung malapit ng mga anak. Kaya sabi ko rin doon, nakita ko yung kay Kabukals na sabi ko buntis yun kasi
ganyan din yung katawan kasi ni Babsi, no? First time baby niya kasi, kaya hindi pa siya talaga laylay ang kanyang tiyan. So yun, yun nga na overdue na nga. Pero si Babsi, awa ng Diyos, talaga namang ano siya, accurate yung ano niya talagang, nakastahan siya ng, ano bang tawag, nakastahan siya ng March 7, nanganak siya ng June 29. So kaya talagang eksaktong 112 days. Ako din yung nagsabi sa aking kapatid na, no, kasi sinubaybayan ko nung araw ng pagkasta, isang beses nga lang siya nakastahan. Kaya sabi ko sa kapatid ko, kailangan obserbahan ng pag 21 days, hindi siya umulit sa paglandi niya. So, ibig sabihin na na siya, nagkaroon na, may nabuntis na siya. So, yun. Kaya yan ang mga bagay na natutuwa ako, na natutunan ko. Kasi nga noon, akala ko baboy, hindi ko nga alam na pinuputulan pa pala yan ng mga pangil-pangil no? At saka yun, kung bakit pinuputulan ng mga buntot, mga ganon. Dito lang din ako natuto. So, kaya kailangan pala talaga pag-aralan natin. Kaya thank you so much sa mga nag-upload ng mga ganyan ng mga kaalaman, Malay natin isang araw, no? Kasi may kanya-kanya mga pamamaraan, no? Kanya-kanyang pamamaraan sa pag-aalaga at saka yung sa obserbasyon nga, no? Kaya sa dyan, sabi ko nga, maganda din pala itong mga Madre de Aqua. Ayun nga, balik ako doon sa baboy na nabuntis nga na over na. Sa tingin ko talaga buntis, kaya nag-comment nga ako, buntis siya talaga, yun nga na over. Kaya tama kasi yung mga kasi mga patay na sa ilalim ng tiyan, yung iba hindi nag-develop, yung na-develop na rin yun, patay lahat na inilabas ng inahin, kaya yun. Nakalimutan ko lang i-comment, baka naman nasobra yun sa pakain ng Madre de Agua ba? Baka makakasama din yung over din. Pero ayon sa iba, maganda nga daw yan, Madre de Agua, at saka yung ipil-ipil pa nga yung iba na sinasabi. At saka may iba pa yung malunggay, no? Pero si Babsi, hindi ko muna pinabibigyan. So, nagpatanim na tayo ng maraming mga Madre de Agua, na pear, mulberry, at saka malunggay nga. At ano pa nga ba yun yung pinatanim ko? At saka ipil-ipil, yun nga sabi ko. Kasi ang plano namin is bibili kami ng machine, no, para alternative na rin sa ating hayupan dahil pagdating ng katulad niya ng mga kambing, so baka, kasi yung baka nasanay na siya sa cattle feeds ngayon. So hindi naman natin maibenta ng milyon yan. So kung gagastos tayo ng 1,000 monthly, kaya sinabihan ko yung nag-aalaga, hindi natin maibebenta ng monthly yan, kaya dapat anuhan nyo talaga yan sa mga damo dahil absuelto ngayon sa damo dyan. Huwag kayong huwag ding didepende sa kaka-feeds, no? Kasi siguro sa inyo, yung real talk lang tayo, Sa inyo siguro hindi nyo naramdaman yan kasi kayo tagapakain lang, no? Ako nararamdaman ko yung bulsa ko dahil ako ang tagabili. At saka kaya yan talaga guys, mayroon akong recording book. Lahat yan nakadetalye. Kasi nga, kailangan mag-plus tayo, hindi magma-minus. Kaya yun ang lagi kong sinasabi, no? Kahit nga sa mga manok, ang dami naman diyang pwedeng ipakain, no? Kaysa bili kayo ng bili dyan, no? At isa pa, hindi naman kami ang kakain yan, kundi kayo din naman ang makinabang, no? Kaya yan, no? Yun. May guide din tayo, no? May kasaling pagpapayo din. Kasi nga, minsan yung ating mga tag-alaga, hindi nila alam yan, hindi nila ramdam ang gastos. Kasi nga, sa kanila, pagka magpakain, nandyan na lahat, no? Tayong mga gumagastos, tayo nakakaramdam. Unlike dyan sa talagang may-ari mismo ang nag-aalaga, so alam niya ang lahat, no? Alam na pamamaraan. Yung mga hindi naman yung pinaalaga mo lang, syempre ang alam lang yan, sasabihin lang, wala ng ganito, wala ng ganyan. So, ina-advisean ko din, no? Inaano ko rin na makinig. Kasi, no, yun ang lagi kong paalala. Ang isang kumpanya, kapag abusado yung ating mga tauhan, no, hindi rin nagbibigay ng magandang feedback, talagang mababangkrap. Di lahat tayo mawawala ng trabaho, lahat tayo mabangkrap. Yun ang sinasabi ko. No, kailangan hindi lang kayo taga-alaga.
wag nyo ring isipin na wala kayong pakialam, basta na lang kayo, basta na lang pakain ng pakain, bahala na, matapon dyan, no, wala kayong pakialam kasi ang alam nyo, nandyan yung may-ari, kapag magsabi kayong wala, bigay agad, no, hindi ganoon, no, kasi kailangan matuto rin kayong tumulong, no, lalo na kapag inegosyo nyan, kailangan syempre may plus, walang minus, kasi yun nga, kaya yung iba nga, 'di ba? Sobrang kuripot. So matawag natin kuripot kasi inaalagaan lang din nila kasi nga inaano nila na magkaroon ng plus hindi minus, no. Kaya kaya diyan sa pamamaraan na yan, no, panay ang panuod ko araw-araw. Araw-araw talaga yan. Diyan ang aking pinagkakaabalahan, mga kapatid, no. Kasi kaysa ubusin ko yung oras ko sa kakapanood dyan na puro mga awayan, kaya nga nagbago na ako ng channel kasi hindi ko na gusto yan yung puro mga bangayan. Although meron tayong sinusuportahan na mangilan-ngilan dyan, pero yung sa mga bagay na wala ka namang matutunan, no, walang kwenta yan. Kaya dapat, no, kung ano ang iniisip natin, lalo't nasa abroad tayo, lalo sa mga OFW, may stress lang kayo sa mga bagay na yan. Dapat ang panuorin nyo itong mga bagay na pagkakakitaan nyo, yung tipong may mga dunong kayo na matutunan. So yun kasi yun nga, mahilig talaga ako sa mga alaga at saka sa mga halaman, no, lahat na klase ng mga halaman. So yun ang aking pinagkaabalahan. Sa awa ng Diyos, mayroon akong maaani sa aking mga bunuan, no, pinag-aanuhang oras. Kahit papano, marami na akong mga natutunan. Thank you so much. Maraming salamat. Mag-ingat po tayong lahat. God bless po. Sana lahat na may mga alaga, no, lahat sana tuloy-tuloy, no, na walang mortality ba ang tawag dyan. So thank you so much, Babsi. No, sa awa ng Diyos, no, kahit na malulusog sila, sana tuloy-tuloy, no, may awa ang Diyos. Thank you so much. God bless.